Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Sir, good recognition na talagang may ginawa silang hindi maganda. Pero in the interest of lasting peace, yan ay malaking paglalagyan, malaking step towards that. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kung mga banat, bagong banat ngayon, no, kay sa mag-amang Duterte. At ito po ay tumatalbog lang, no, dito po sa kanilang mga amo. Yan po mga pag-uusapan natin at sino po yung among tinutukoy natin. Yan po pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, ito po, alam na natin nangyari sa WPS, may bombahan po ng tubig. Ito lang yung mga... Bombahan ng tubig, no? At least bombahan ng tubig, hindi yung bombahan talagang bombahan. Mas maganda na yan, tubig na lang, no? Ang kukulit ng China yun. Kritiko po, hindi po ng pamahalaan, kritiko po ng mga Duterte. Sama-sama na po sila eh. Isa na lang po yung kinikritik. Alam po ninyo, sentrohan nyo yung dapat nyong sentrohan, no? Bakit po bumabalik na naman sa Duterte? Sila po ba yung bomba ng tubig? Patawa, no? Meron po ritong pahayag. Ito po. Top government officials on China latest aggression. May pahayag po si Mig Zubiri, may pahayag po si Martin Romualdez. At si Sara Duterte po, blanco. So, ibig po nilang sabihin, yung mga matataas pong opisyal ng pamahalaan ay hindi po, ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante mga pahayag lang. Ano kasi tayo eh, tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang, no? Wala na pong mga kilos, kundi panay pahayag lang. Yun po binabantayan nila yung pahayag. So, binabanatan po nila si BP Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po tapos ang nakakatawa po, kaya sabi ko babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-uusapan yan kasi alam na natin yan, alam niyo na stand ko diyan. Pero natatawa po ako rito. No, yung pangulo po ba natin nagpahayag na? Binabanatan niyo yung Vice President, samantalang yung pati po yung pangulo wala pa rin naman pahayag. O give up na po ba? Dapat hinintay niyo po muna, no, para yung mas maganda po sa visuals, no? Binabanatan niyo na kagad si BP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba 'yan? Hindi niya po trabaho 'yan eh. Dati po sinasabi ko ayaw niya pangunahan yung dito sa atin ngayon baliktad eh. Kung sino po yung mga totoong nagtatrabaho, binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTF-ELCAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si BP Sara Duterte. Nang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTF-ELCAC, kanyang pagiging Vice President, at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, eto pong dalawa, si Mig Zubiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo, matagal na nagpapahayag yung mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan eh. Ano po ba? Nasa kanila yung credits, no? Kung ba parang nasasapawan na si PBBM sa ginagawa. Parang nangyayari si PBBM hindi na presidente. Parang ganun nangyayari. Kasi halos sila yung nababalita, no? Pero yung presidente natin, hindi masyadong nababalita. No? Parang unfair naman yung nangyayari. Tapos ito naman si BP Sara, parang gustong mawala sa eksena. No? Talagang
Iba na nangyayari. Ano ba yan? Parang ano ba yan? Grabe. Sobrang rin, mabait din kasi si PBBM eh. Ayun ang naging problema sa ating Pangulo, no. Kumbaga, sige, okay lang sa kanya yung O go lang kayo ng go, malaki yung tiwala niya. Parang siya yung parang siya yung ama niya na nagbibigay ng tiwala sa ganito, ganto, ganyan, no? Pero syempre may BP naman tayo na talagang medyo titimbang sana o magbibigay ng advice o suggestion kay PBBM, kaso nga lang is kinokontra din si BP Sara, parang ganyan. Napagtutulungan si BP Sara ang binabagsakan ng ganyan. Pahayag. Pahayag po, pampapogi lang po yan. Lalo na kung wala naman kayong, yung pahayag ninyo, ay wala naman pong bisa. Alam niyo po yun? Wala naman pong bisa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong tapang na sabihin ninyo, wala pong bisa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyan sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si BP Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino bang trabaho yan? Di po ba? Okay. Ito pong dalawa na to, no? Marami po yan. Marami pong pwedeng magawa yan bilang Senate President at House of Representative. Magsi-60 kilo na po. Dalawang mataas na na House of Representative tsaka Senate President, no? Talaga. Tag team. Bigas. 52 kilo ngayon, 52 to 54 ang kilo ng bigas. Bakit hindi po yan yung pagkaabalahan ninyo? Kaysa yung kung ano-anong hindi nyo naman trabaho. Nagmo-monitor. Yung isa po riyan, nagmo-monitor sa palengke. Kada monitor po ba sa palengke, bumababa ang presyo ng bilihin? Iba po yung pumuporma lang, iba po yung nakakatulong talaga. No? Yan po yung problema eh. Mas pinahahalagahan yung pagporma kaysa pagtulong. Okay, wala po ako masasabi dyan kasi maging ang Pangulo, buti kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon, pag nagsalita na yung Pangulo ng Pilipinas, tsaka nyo ba natin si BP Sara? Pero isa pa rin po ang sabihin ko, hindi kasi siya epal. Okay? Hindi siya epal. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Tama, hindi naman talaga lang si Vice President. Kasi nga yung mga ginagawa niya, hindi niya naman minimedya, hindi niya naman Di ba? Mas gusto niya yung pinagkakaisa yung mga Pilipino, gusto niya maresolba yung problema. Pero hindi siya nagpapakita ng mga, ito ako, bida-bida ako, hindi siya gumaganon. No, ibang Duterte kumilos sa akin. Nakikita ko 'yan. Iba kumilos ang Duterte, hindi sila pala exposed ng ganyan yung ginagawa nila katulad ng iba. 'Di ba ibang mga politiko is tumutulong sa ganito pero nakikita mo naman yung mga mukha nila, no? Talagang sasabihin na kailangan makita yung mukha ko diyan na ako yung tumulong sa ganito. Ako yung malaking nagawa diyan. Kailangan maganda ang face lock ko diyan at ma-recognize nila ako. Para hindi nila ako makalimutan susunod na eleksyon. Diba? Hindi ka nga mas maganda talaga tumutulong ka na walang expose yung tao na mismo ang huhusga. Paulit-ulit nating sinasabi, mas maganda talaga is yung tao na mismo ang pupuri sa'yo, hindi yung ikaw mismo ang naglalantad sa sarili mo para purihin ka ng tao. Unahin po ninyo yun. Alam niyo po, sa totoo lang, kung si BP Sara po ang ginawa niyong DND, wala sana tayong lusoban na ganyan. wala siguro tayo po problemahin. Di ba? Kasi Duterte siya eh. Ang mga Duterte, ang trabaho ng Duterte, mayroong resulta. Yun lang po mapagmamalaki namin. Ang pag nagtrabaho po mga Duterte, meron po resulta. Okay, punta po tayo dito sa iba nilang binabanat, no? Yan po, binabanatan po nila yung travel nito ni BP Sara. May sumagot po sa kanila. Lantad na po ito po pagkakaiba, no? Pagkakaiba po nitong confidential fund yung confidential fund at saka ito pong mga extracurricular, extraordinary, extraterrestrial fund ng Congress. Ang pagkakaiba po niyan sa normal na pondo, no, ng mga departamento. Yan nga po, may mga kaya nga confidential, di ba? Wala na pong problema. Yung ginawa po ninyo sa confidential fund na ipaliwanag nyo, sabihin ni BP Sara kung saan niya dinalas, kung saan niya. Pwede po yun yung questionin. Pero ito po, ang sinunod po nilang question, bakit daw ang laki-laki ng travel expense ni BP Sara Duterte?
Sila ayaw questionin yung mga travel expense, pero kay BP Sara kino-question, no? Hanggang sa may pakulong na sila sa yung dalawa na pakulong na. Parang nagigi-unfair naman talaga, no? Ang dami naman mga politiko na nagta-travel pero si BP Sara, no, talagang kailangan tutok na tutok sila dyan. Wala na silang ibang tinututukan. Kundi si BP Sara lang talaga ang pinaka-favorite nila. Kaya nalalaman mo na talaga kung ano talaga ang agenda. Siya lang naman kasi yung malakas na tatakbong Pangulo sa 2028 eh. Wala nang iba, siya talaga yung umuugong. No? Baka nga mag-landslide pa siya kahit sino ang kalaban niya eh. Yung travel expense po ng DepEd Secretary, no? Yung pong kanilang travel expense, unlike po sa confidential fund, pwede nyo pong tignan yung COA dyan. Nakukuha po ninyo. Manghingi po kayo ng kopya sa COA, hindi po yan nililihim. Kaya po, baka kasi bumabalik sa binabalikan nila, no? Nanghingi kayo ng kami rin manghingi. Gusto po nila manghingi kung paano daw ginamit ni Sara Duterte, bakit daw billion yung travel expense ng DepEd. Bago po kayo po muna, no? Nasanay po kayo na mag-question kahit wala po kayong ebidensya. Ito na naman po. Kinu-question na naman na mataas yung travel expense ng DepEd Secretary. Hindi po namin sasagutin yan. Meron pong COA report 2022, nariyan na po. Tignan nyo na lang po kung paano ginastos. Pag may nakita po kayo mali, tsaka po kayo dumakdak. Kasi hindi po lihim yan. Pwede po kayo manghingi sa COA. Well, as I have said, I expect it from her na magpapayal siya na gano'n dahil kung meron tayong makabayan block sa lower house, meron tayong Senator Rizal Tiberos dito sa Senado. So, expected ko na yung galing sa kanya. Hindi naman sa mind of the sir na siya, all people. Masama talaga. Masama. I have to tell you frankly. Masama. Masama po yung because? Upon the people, siya talaga. Well, yun baka yung personal relationships, di ba? But anyway, baka sabihin niya, trabaho lang, walang personalan. Then, sa akin, that's very personal. Kaya sabihin mo, trabaho ko yan, that's very personal to me because I am one of the subjects, di ba, na investigahan. So, that has become personal to me. So, paano yun? You're going to counter that by, since parang personal na rin sa inyo, parang you will campaign against the resolution? I will not campaign because alam ko na may stand ng ating mga kasamahan patungkol dyan. So I don't think it will gain traction dito sa Senado yung resolution na yan. Not even in the committee level. Dahil nga, meron pa nga pending dyan na dalawang resolution, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodrigo Padilla, di ba? Questioning ICC sa insistence in conducting investigation. So, meron pa kung mag-gain ng traction yan sa committee level, then the committee has to be fair, di ba? Kung itakil yung yung dalawang resolution na pending nila ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Rodrigo Padilla, na yun naman ay anti-ICC resolutions. Yung kanya is pro-ICC. So, magbanggaan nyo dyan. Sasakit ang ulo ng Justice Committee Chairman yan, si Senator Tolentino, kung paano niya yan ayusin. Sabi sir, unahin mo na yung dalawa? Unahin mo na yung dalawa, dahil nauna yun eh. Nauna yun. But as I have said, since hindi na nga pinag-usapan yung dalawa na nauna, di ba? Hindi natin nila at na committee level, then bakit naman bigyan ng priority itong kanya? Na yung nauna nga, hindi na bigyan ng priority. And we will see. We will see what will happen next. Sir Robert, bakit hindi mo natakil yung unang dalawang resolution? Parang malamig na kasi yung ICC, tumahimik na during the time. So hindi na tinakil. Sir, If you remember, diba, nung pumunta dito yung mga EU parliamentarians, nung meron kaming meron kaming conference, diba, nagkasagutan kami ng taga-EU, yung Espanyol, na sabi niya, I heard that certain Senator Ejercito pa kaya, akala niya si JB, but it was JB Estrada, diba? A certain Senator Ejercito filed a resolution questioning the jurisdiction of ICC over the Philippines. Ganon. Kaya pumunting yung tenga ko, sinagot ko siya, Mr. Espanyol, Mr. Spaniard, you know, we were ruled by the Spaniards for more than 300 years. And now that we have already gained our independence, I hope that you European people will respect our independence. Do not lecture us, do not dictate what we are going to do. But sir, hindi naman isa yan sa reason kung bakit hindi na natakil na nabitbit na yung pong mga resolution na yun. Kasi pero nawala lang ng traction dahil wala na nagka-interest dahil tumahimik na ng ICC noon. Sir,
You're a close ally to Duterte. Have you spoken with the former president as well as the vice president? Ano na? Nakapag-usap na po ba kayo or may discussion na po ba kayo with the former president and even Vice President Sara Duterte on this developments in Congress and in Senate? Wala, hindi pa kami nag-usap. Pero are you planning to? Depende kung magkita kami, usap kami. Sir, mamaya may dinner kayo with President Marcos. I-okay niyo pa ito sa Given the chance. Given the chance, I would like to express my gratitude to him for his strong stance against ICC. Kung makalapit sa kanya, sabi ko, salamat, Mr. President, for your strong stand and being consistent in your decision not to allow ICC to enter into our jurisdiction. Ito double check, diba? Ngayon pa rin yung isa niya. Hindi na, bibili ko rin naman yung sinabi niya, ng interview niya, di ba? Baka sabihin niya, wala kang tiwala sa akin. Tagal ko na sinabi sa iyo yan na kagdabuhok mo man, kahit isang buhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Di ba? So you're holding on to that promise? Sir, kahit Yes. si President Marcos recently na Study. their study is Pinapaganahan lang yun, pinapaganahan lang yung mga pro-ICC. Pinapaganahan yun. Sir, Oo, pinapaganahan lang yun yung mga pro-ICC. Ha? Dami nagtatanong eh, no? He's just being gentleman about it. Since merong naglumabas yung issue na yan, then makasabi, sige, baka pwede mag-aralan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin kanina si Sir Badong Arateles, yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, at si Senator Bato, no? So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Ibigay ko sa inyong mahiwagang bola sa inyong mga opinion. I-comment nyo lang po. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.